kanyang banal na salita. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Sabi po dito, calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." In verse 44, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Amen? So, ito po ang pinag-uusapan po natin dito, yung poor widow na nagbigay po ng 2 copper coins sa harapan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, dito po sa pagbabalik po ng ating mga ikapo at mga kaloob sa ating Panginoon. Alam naman po natin, in Malaki chapter 3, verse 10, kung magkano po yung dapat natin ibalik sa ating Panginoon. Amen? Magkano po ba? 10. Amen. So praise the Lord. Hindi po yun bababa. 10% of our gross income. And ito po, since sa kwento po na ito, dito sa Mark chapter 12, imagine po yung poor widow, yung sitwasyon na meron siya. Amen. Ako po, pinagdaanan ko po yun yung walang-wala. Amen. So, nagdaan po tayo sa ganun yung ito na lang yung pera na meron ka, pero ibabalik mo sa Lord. Naiyak kasi naalala ko po yung, that was December 2016, nung nirebuke ako ng Lord sa pagbabalik ng ikapo, and I test the Lord. Lord, ito na lang yung meron ako, and we will give it to you. Sakto lang pamasahin namin pabalik ng Manila, kasi before, nakatira pa po kami, nangungupahan po kami sa Sampaloc, no? Tapos nag-church, ang church pa po natin yung sa may Daransyang, no po, along Regalado. Layak ako kasi, naalala ko po yung sitwasyon namin before. And dalawa kami noon ng asawa ko na nag-work. Tapos maliliit pa yung mga anak namin. But the Lord is faithful to my life. At ganun din po sa buhay ng bawat isa. Amen. Na kung paano ka sumunod sa sinasabi ng Malaki chapter 3 verse 10, that time, the Lord, talagang ipinakita ng Lord na He is faithful sa kanyang pangako sa Malaki chapter 3 verse 10. And from that on, ano man yung sitwasyon na meron kami, sinisigurado po namin mag-asawa na itong pagbabalik po ng ikapo, dito kami dapat mas maging tapat sa ating Panginoon. Amen? And habang every year, alam niyo po, the Lord, parang itinataas ng Lord yung, kunwari po, magbibigay ka. Ako, before, ang binibigay ko po sa Lord, parang mga 200, 300, di ba po? Pero the Lord, habang umaano po yung taon, yung months, pataas ng pataas. Amen? Nagugulat na lang po kami na, bigla na lang may blessings ang Lord. Kasi ganun po siya katapat. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. And kami po, doon lang po kami nagtitiwala sa Kanya na ano man yung sitwasyon, katulad po nung sinasabi dito ng poor widow, yung sitwasyon niya, matagal na siyang balo, di ba po? Doon pinakita ng Lord, hindi man sinabi sa Biblia na bless siya, pero ito pa rin yung ginagamit natin as example. And we know and we believe that the Lord bless her and her family. Amen? Sige po, hawakan po natin ang ating mga ikapo. At sa mga first timer po natin, meron po dyan mga white envelope. Pwede nyo po muna yan gamitin habang wala pa po kayong blue envelope. And after this service, pwede po kayong lumapit sa ating finance ministry para po kumuha ng blue envelope or magpagawa po ng envelope. And dito po sa white envelope, ilagay nyo lamang po yung buong pangalan nyo, yung tithes, kung tithes po yan, kung cash po, kung magkano po. And
kung offering po yan, pakilagay na lang din po. And dito po sa ating mga blue envelope, same po sa ginagawa po natin. Ayan, sige po, hawakan po natin ang ating mga tithes and offering, and let's us pray. Lord, we thank you for this moment, Lord. Thank you for this privilege, Panginoon, na sa pagbabalik po namin ng mga ikapo, ng aming mga kaloob sa inyo, Panginoon, patuloy na itinataas namin po ito sa inyo. Patuloy na i-bless nyo po ang lahat ng mga malilikom na salapi, at patuloy na ito po'y magamit lamang sa pagpapalawak po ng iyong ebanghelyo dito po sa lugar na ito, sa mundong ito, in the mighty name of Jesus. And continue to bless our finance ministry, even, Lord God, yung mga gatekeepers na siyang mangungulekta, continue to bless their hands, Lord, at patuloy nga po na i-bless nyo rin po ang lahat ng mga kapatid ko na naririto, na siyang tapat na nagbibigay po ng kanilang mga kaloob at ikapo. We thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.